Sandaang mga batas-batas na yan. Kung yan ay bababuyin lamang ng bangag administration ng maletagang, there's no point. Kaya sabi ko si Tabernadat, matagal na yun nakulong. Kung may batas na, kung nandiyan dyan ako at yan nilabag niya, siya dapat ang nakulong, hindi ako. Perjury. Falsification of documents. Hindi ko nga alam, di pa ba tinitinawalag yan? Ang dami-dami kong kaibigan na INC, no? Ang dami kahit dito sa Amerika, kamag-anak and everything. Right? Hindi naman ganyan ang ugali ng INC. Obvious na obvious. Kita niya, yan, yung mga nagpo-prosecute kay Inday Sara. Nakatama demonyo na Satanas at ang kampon nakapuna. Di ba? Kaya sila malakas ang loob. Okay? Kasi may nag-post siya na, sabi ni Rowena Abad, tama nga sinabi ni Maharlika Boljacan, planchado na ang impeachment according sa puting ahas ng Malacanang. Shoutout sa iyo, Palangga. Hi, mga Palangga. I hope na ririnig nyo ang aking alindog. Yes, Gracia 5672 and Maria Carranza. Magandang gabi sa iyo, Palangga. Ngayon, pag-uusapan natin ang panukalang bill ni Senator Robin Padilla. Mainit-init pa, no? Alam mo, maganda ito. Although, may mga existing laws na rin sa Pilipinas na hindi pinahinintulutan itong mga gantong klaseng laro ng mga nagpa-file ng complaint na nagpa-fabricate ng address, di ba? Alam nyo yan, na ako ay isa sa mga biktima ng bangag administration sa pakipagsabuatan ni Anthony Taberna, ni Taerna. Pero bago tayo pumunta doon sa mga ginawa ni Taberna na kaputahan, katarantaduhan, alright, tignan muna natin itong bill ni Senator Robin Padilla. Nabasa ko lang, actually may nag-send sa akin na, si Taerna ang unang makulong ito kapag nagkaroon ng, pag naging naisabatas ito. Look at this. Ano ba itong peking address bill ni Senator Robin Padilla? Tignan muna natin to. This is really good. Alright? Alright. Peking address sa subpoena, alamin ang katumbas na parusa sa ilalim ng SBN o Senate Bill number 1957 o penalizing deliberate use of false addresses and subpoenas, okay, ni Senator Robin Padilla. This is really good bill, no, Senator Robin? Ano nga ba ang preliminary investigation? Diyan ipinapaliwanag, ito ang paunang hakbang upang suriin kung may sapat na batayan para magsampa ng formal na kaso. Alright? Then dito, binibigyan ng pagkakataon ang respondent o yung isinasakdal na ipagtanggol ang kanyang sarili. Then, nasaan ang problema? Kapag sinadyang mali ang inilagay na address sa subpoena, hindi ito matatanggap ng respondent. Yan ang ginawa ni Taberna nung siya ay nag-invento, nag-fabricate ng address diyan sa Pasig, sa Sixto Drive ba yun? Sixto something. So mamaya babasahin natin yung kanyang pinakalat na mga kasinungalingan. So dahil dito, maaaring magpatuloy ang kaso ng hindi naririnig ang panig ng inaakusahan. Nagiging daan ito sa paglabag sa due process. Okay? Ano nga ba ang panukala sa ilalim ng SBN 1957? Ang sinumang sadyang magbibigay ng maling address sa subpoena ay maaaring maparusahan ng 6 na buwan hanggang taong pagkakulong. Ayan, dapat bitay na rin yung mga ganyan. Multang 100,000 to 300,000. Ito yung bill ni Senator Robin, ano? Peking address. Okay, ayun na yun. Paulit na, nakabalik na tayo. So ngayon, mga kababayan, tanggalin na natin yan. Alright? Tanggalin natin. So, kung maalala ninyo, nung una ako nagpatatalak dito, laban sa mga bangag. Okay, laban sa pagsabuatan ni Taberna kay Satanas, di ba? Nakita nyo yung mga conversation nila na in-expose ko sa inyo, yung tungkol kay Zoraida, tungkol kay Attorney Vic Rodriguez, di ba? Na talagang itong si Taberna ay asong julul ng bangag administration. Okay? So ngayon, balikan lang natin ang kanyang, okay, here we go. Okay, ito. Share natin to sa inyo.
Alright, sa mga bago pa lang nakakakilala sa akin, tignan niyo muna 'to mga balikan natin. Siya yung unang ginamit ni Satanas para kasuhan ako, kung naalala ninyo. Here we go. So, kaya natuwa ako nung isinulong 'yan o isinusulong ni Senator Padilla. So, nakita niyo ba 'to? Ang unang kasinungalingan at gawa-gawang address ni Taerna. Sa hindi pa nakakaalam nito, ayan, you know now, ha? Okay, here we go. See that? Okay? So dito, naisakatuparan ni Taerna yung kanyang pag-imbento, pag-fabricate ng address para kasuhan ako sa Pilipinas. At ito ngayon, natutuwa ako kay Senator Robin Padilla na isinusulong niya ito para yung mga katulad ni Taberna, pagdating ng panahon, yung mga asawa niya, ang daming leaf filler, ilang kayang formalin ang sinaksak dyan. Tingnan mo to, ang itsura ni Taberna, parang naipit din, parang naigit yung itsura niya. Parang naigit si Taerna. Ayan, basahin lang natin. Okay? Umakyat na sa korte ang kasong cyber libel na isinampa ni Taerna laban sa vlogger. Ayan. Iyan ang isa sa ibinalita. Ayan, binalita niya yan. Sa kanyang 70th anniversary chuchu-chuchu, ginamit pa niya yung kanyang pag-fabricate ng address para sa kanyang mga anniversary chuchu bells. Alright? July 26, 2023. Ayan, payag ni Taerna, a few days ago, naglabas po ng resolusyon ang piskalya finding probable cause sa kasong cyber libel. Ayun, kinasuhan niya ako, sabi niya, as we speak, naisampa na po sa husgado ng Pampanga Regional Trial Court po ang kaso. I haven't seen the arrest warrant yet, but I was informed by the police that the arrest warrant was already out for Maharlika. Di ba demonyo lang? Dahil utusan ni Satanas, demonyo naman talaga siya. So anyway, hindi natin babasahin yan. Basahin nyo na lang kung gusto ninyo. Right? So natutuwa ako dahil etong si Senator Robin Padilla, may ganyang panukalang batas. So, maraming articles yan actually. Filipino Star ngayon. Okay, pagyan natin. Bago tayo magtuloy-tuloy. Binalita nila ako, ganyan. Kasi syempre pag si Maharlika ang topic, nagta-trending, right? Nagba-viral, pinagkikitaan yung alindog natin ngayon, yung mga ganon. So, pare-pareho lang yung mga yawa na yan. So, here's another, meron pa siyang sinasabi dati na makipag-ugnayan daw sila sa US Embassy, sa DFA. So, mga kababayan, dalawa pala yung article ng PEP. Okay, dalawa yung article ng PEP. Kaya lang natin binabalikan to, kasi nga, dahil dito sa bagong bill ni Senator Robin Padilla. So, ang question ngayon, dapat ba ito? Sang-ayon ba kayo sa bill na ito? Abay, dapat lang. Kasi, imagine nyo, alam ni Taerna na ako ay nasa Amerika. Pero talagang sinunod niya si Satanas. Dahil sa sobrang galit nila sa mga expose ko, mga kababayan, ever since, ay talagang nagsampa siya, nag-invento siya nag-fabricate siya ng address. Alright? Ngayon, kung sinasadya kasi, o sinadya, at alam naman natin, nagawa-gawa talaga yung address para hindi ko malaman, nakanasuhan ako, kasi nalaman ko na lang nung nag-press con na siya, nag-press release na siya, na meron na daw probable cause, Noong unang-una nilabag niya ang due process ng isang kinakasuhan niya katulad ko. Dahil the fact perjury to The fact na gumawa siya ng peking address na alam niya na nasa Amerika ako, mga kababayan, na nagbigay sila ng ng summon or subpoena para sa akin, at doon sa gawa-gawang address na pinapuntahan pa nga natin yon sa ating mga palangga dyan, di ba? Na nung nagtanong, wala nakatirang Claire Contreras dito or Maharlika. So, tinignan natin, okay, dito sa Philippine law, na sa summons pala, okay, na dito, meron palang tinatawag, okay, na Rule 14, okay, sa ilalim ng Rule 14 ng Rules of Court, na kailangan na bigyan ng due process. Of course, alam niyo naman yung due process, di ba? Na makasagot ang kanyang nirereklamo sa pamamagitan ng personal service,
Yon, personal service. Kung yun talaga ang address. Okay? Ngayon, kung wala na yung taong bayan na wala na yung tao doon, kung wala na yung si Petra doon, mga kababayan, sa so many attempts, di ba? Kunyari, ilang beses ang attempt o wala naman nakatirang Maharlika dito, di ba? Then pwede siyang gumamit ng tinatawag na substituted service or iba pang mga paraan, 'di ba? Kung hindi niya talaga alam yung whereabouts ng defendants. Which is alam niya na nasa Amerika ako eh. Right? Ang sabi ng Korte Suprema, kailangan mo munang magkaroon daw ng diligent inquiry at court approval, okay? Para malaman mo kung talaga bang ang taong yan, wala ba siya dyan, nasaan ba siya. Then kapag wala ka ng banaw-banawan na hindi mo siya makita kung nasaan siya talaga, wala kang alam kung nasaan yung whereabouts siya, pwede kang mag-publication. Okay? Hindi pwede mag-invento ka ng address taberna. Dahil sinabi mo lang doon na, well, alam naman natin at sinadya talaga niya yun. Alright? Kasi nakalagay sa rules of court na sinasabi dito na kung ang plaintiff ay nag-misrepresent na nag-serve sa defendant kahit hindi naman talaga, yun ang tunay niyang address at mapatunayan, dapat ang kaso ay dismissed with prejudice and the proceedings nullified. At pwede nga, kahit na hindi pa yan sa bill na inisusulong ni Senator Robin Padilla, pwede na siyang mapatawan ng sanctions based sa Rule 14. Okay? Katulad ng ginawa niya sa akin, di ba? Nareklamo niya ako, kinasuhan niya ako, wala namang problema, sasagutin natin siya. Ang problema, nag-file siya ng kaso sa peking address, which is bawal sa batas. Perjury o kung ano man ang pwedeng mamulta sa kanya o mapakulong siya kapag siya ay napatunayan. Kaso, hindi sila fair lumaban. Dahil siya ay inutusan ni Satanas, nakasuhan, siyang unang naging aso ni Satanas, di ba? Kasuhan mo yan si Marlica para tumigil na. Alright? Then sa substituted service, kung yun ang gagawin niya dapat, kailangan i-detalye niya yung mga process server, yung yung attempts na ginawa nila, na ilang beses sila nag-serve doon sa Pasig na yon, nagawa-gawa nila ang address, dates, times, inquiries. Alright? Kung bakit hindi na nahanap si Maharlika. Hindi nila pwede sabihin, ay, wala siya dun eh. Ganyan-ganyan, di ba? Kailangan dokumentado. Alam naman natin sa Pilipinas, ang mga dokumento ay binibendalo. Ang mga batas ay bendalo. Nakita nyo, harap-harapan ngayon. Right? So nakalagay, ulit-ulitin natin, Rule 14 of Rules of Court. Pero hindi nila sinunod yon. Hindi nila sinunod kasi ang intensyon ni Satanas at ni Taerna nung mga panahon na yan ay sindakin ako at makapag-issue sila ng warrant of arrest. Diba? Alam niya na hindi ako nakatira sa Pasig. Never ako nakatira sa Pasig. Wala akong naging address sa Pasig, sa buong paninirahan ko sa Pilipinas. Ngayon, mga kababayan, fraud talaga ito. Fabricated. Kaya I'm so happy. Well, actually, bawal naman to eh. Nilulusot lang nila eh. I don't know ano ba yung kay Senator Robin Padilla. Like amendment? Well, it's a separate bill eh. Kaumpisa pa lang niya eh. Di ba? Bawal. Nakalagay naman dito sa Rules of Court. Kaso lang, hindi ko alam bakit nakakalusot yan sa Pilipinas katulad ng ginagawa ng mga bangag na nagpa-file sila ng kaso sa kung saan. Kunyari, ang tao nakatira sa Pasig. Okay, doon nila papalan sa Cebu para mamasahe. Demonyo kasi ang batas sa Pilipinas kasi ang mga sumulat, demonyo din. Ang mga justices, hindi ko naman nila lahat, ang mga nag-craft ng batas ay mga kawatan din, mga bendalo din, kaya wala na talagang pag-asa sa Pilipinas. So kahit meron diyang SBN Senate bill na sinusulong si Senator Robin Padilla, which is meron ng existing batas, ibebendalo pa rin nila yan. Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng namumuno sa atin na matino. Dapat nga, actually kung meron na sa atin isang presidente na forever na siya,
'Di ba? Eternal. Kumbaga, habang buhay siyang buhay, 'di ba? Immortal na panagutin ang lahat ng mga gumagawa ng ganitong pagnanakaw sa flood control, pagpapabricate ng address, fabricate ng crime laban sa kalaban nila dahil inexpose sila, mga kababayan, sana masaya ang Pilipinas. So dito ipinapaliwanag, okay, sa bill na isinusulong ni Senator Robin Padilla na kapag ito ay napaaprobahan ay makukulong ang nagpa-fabricate ng address katulad ni Taerna. At hindi lang yun, yung isa pang designer, okay, na nag-fabricate din ng address. Kaya dapat na sila ay bitayin. Dapat Senator Robin Padilla, bitay na lang, ano? Right? Kasi, masabi ka dito, sa binabasa natin sa Philippine Law Chuchu na to, okay, sa Criminal Preliminary Investigation, right, mayroon pang tinatawag na Rule 112, Section 3A, expressly requires that the complaint state the respondent's address. Okay? Kung meron daw sufficient ground ang prosecutor, dapat mag-issue ng subpoena sa respondent kasama ang complaint at supporting evidence para magkaroon siya ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit. Pero sa case ko, wala. Gumawa sila ng kwento eh. Inuna ni Taerna at Elisa Tanas ang mga ulaga, ang mga Insibanda vloggers, magpakalat ng kasinungalingan. Ayan, makukulong na si Marlica, arrestuin na, nagtago na sa Mexico, chuchu-chuchu. Pero ayaw nila iulat na ang mga demonyong nagkaso sa akin ang mismong lumabag sa batas na nagpeki ng address na sila dapat ang ikulong. Nasabi ko nga, kung maaprobahan niya ang batas ni Senator Robin Padilla, 2 taong kulong at multa si Taberna. Right? Kasi fabricated eh. Perjury. Fabricated address. Sinumpaan niya yung salaysay niya eh. Sworn statement yun eh. Diba? Nagsumumpa ka na ang nilalagay mo dyan ay pawang katotohanan lamang. Pero gumawa siya ng false statement under oath. Okay? And ayon sa ating batas, maaari itong pasok sa Article 183 on perjury. Sa ilalim ng ito pala, RA 11594, ang penalty for perjury is presyon mayor. Or meaning, generally, 6 years ang kulong and 1 day to 8 years. At may fine na pwedeng umabot sa 1 million. Of course, I have to prove that sa korte. Pero wala nga ako dyan sa Pilipinas. Paano ko naman mapapatunayan sa korte yan? Dahil nag-issue na ng warrant of arrest ang mga ulul, okay, na korte. Ngayon, malinaw pa sa sikat ng araw na talagang falsification of documents, falsification of address. Lahat ito ang ginawa nila, una pa lang, since 2020 to 2023, para takutin si Maharlika. Yan ang katotohanan, mga kababayan, sa ginawa ni Taerna, siya dapat ang nakakulong ngayon. Kung ako'y nandyan sa Pilipinas at ginawa niya ito, ipapakulong ko siya at lalabanan ko siya ng batas sa batas kung merong batas sa Pilipinas. But it's sad to say, there's no point na makipaglaban ka sa Korte Suprema o sa kahit anumang korte ng Pilipinas dahil mismo ang Korte Suprema ay bumabali ng konstitusyon sa pag-delaying tactics, sa pagbigay, okay, ng desisyon sa mga petisyon ng kampo ni Pangulong Duterte sa illegal o kidnapping na ginawa ng Bangag administration. So kahit pabasahin natin ito mga Rule 12112, chuba-chucho, eklabush na yan, at kahit pa yung bill na sinusulong ni Senator Robin Padilla ay maibatas yan. At kung ang mga namumuno ay demonyo pa rin, wala rin kwenta yan. Yes, maganda talaga yan, Scorpion. Pero wala rin kwenta yan. Kahit isulong pa yan. Ngayon nga, Korte Suprema, nakita nyo naman? Si Bato, di ba? Kikidnapin. Si PRRD, kikidnapin. May mga existing laws na tayo na syempre, di naman natin yan kabisado. But it just so happened na ito yung bagong bill na sinusulong ni Senator Robin. Pati maganda talaga yan. Alam mo, napakaganda naman ng batas sa Pilipinas. Kung yun ay isa sa buhay, kung yun ay gagawin nila. Kaso ayaw nilang gawin. Nababayaran. Kaya nga wala nang saysay.
mamuhay. Kaya yung iba, inilalagay na lang nila yung batas sa kamay nila, ginugurgur na lang nila yung mga kalaban nila, kasi wala nang batas-batas sa Pilipinas. Napakalinaw ngayon, meron tayong 2 ulol na nakaupo dyan sa Senado. Si Kilay at saka si Gatchalian. Di ba? Nakita niyo yung mga ulol na yan? Oh, yung paghabol nila kay Bato na wala namang kaso si Bato sa, wala namang kaso si Bato sa Pilipinas. Okay? Kundi sa ICC, gustong kidnapin. Mag-comment kayo dyan para you share with, part kayo ng ating chika boom boom. Right, mga palangga? So, ito yun. Kahit gaano pa kaganda ang mga batas-batas na yan, kung yan ay bababuyin lamang ng bangag administration, ng maletagang, there's no point. Kaya sabi ko si Tabernadat, matagal na yun nakulong. Kung may batas na, kung nandiyan ako at yan nilabag niya, siya dapat ang nakulong, hindi ako. Perjury. Falsification of documents. Hindi ko nga alam, di pa ba tinitiwalag yan? Ang dami-dami kong kaibigan na INC, no? Ang dami kahit dito sa Amerika, kamag-anak and everything. Right? Hindi naman ganyan ang ugali ng INC. Na nagpapasulsol, nagpapaasong ulol, no? Hindi ganyan ang INC. Sa dami ko nakilala, mabubuting tao. Hindi ko alam kung bakit ito si Taerna nagpagamit sa mga bangag. Ay, nako. Sabi ni Jana, problem sa pag-implement, hindi napapatupad ang batas. Ayun na nga. Diba? Bendalo na nga. Lahat sila bendalo. Yes, Jana. Ay, wag na nga tayo lumayo eh. Ang petisyon ni PRRD, ang tagal-tagal, hindi pa rin nadidesisyonan. Ang ginawa nila yung petisyon ni Inday na ang mga maleta kongresista gang ay nag-fishing expedition. Ano ang ginawa? Nasa Senate na ang kanilang articles of impeachment. Moot and academic na. Ibig sabihin, wala ng visa. Kasi yung nirereklamo, wala na doon sa Congress. Nasa Senado na. Right? Barkadahan? Ako, pinagdadasal ko na lang sila na mamatay na lang silang kusa. Tignan mo yung mga nangaaway sa akin. Namamatay, gumagawa ng kwento. Namamatay silang kusa kasi may karma talaga ang mundo. Ako naniniwala talaga ako sa karma. Dahil lahat ng demonyo sa akin, even sa corporate world, nung ako'y nasa Pilipinas pa, ginuwento ko na sa inyo, di ba? Yung rep ako, na mayroong baklang manager. Sino nakaalala ng kwentong yon? Na inano-ano ako ng hayop. Yung pala, later on, nalaman ko may pinapalsificate pala, million pala ninakaw sa kumpanya. Nakulong. Ay, sinagot-sagot ko siya. Kasi bago pa lang ako sa company. You know that story? Sino nakaalala ng storya na yon? Na work with kami, trainee ako, syempre bago ako sa company, mausisa. Dahil, matanong, ang dami kong tanong kasi I want to learn. Gusto ko malaman yung trabaho. Tanong ako ng tanong, sir, ganito, sir, ganyan. Ginagago niya ako, hindi naman ako tanga. Diba? 2 years pa ang karma darating sa kanila, sabi ni Soro. Hindi naman ako tanga, so nagkaroon kami ng balitaktakan, nagkaroon kami ng regional, di ba, pag medrep ka, nagkakaroon kayo ng, what do you call that? Nakalimutan ko na yung term. Like quarterly, meron kayo mga regional chuchung, may convention. So, nagsama-sama kayo. Sabi ni Jana, ay nako, I love you Jana, nakasunod ka talaga. You remember that story? So, hindi ako gumagawa ng kwento dito. Regional namin yun, nakaready na yung speech ko, nakaready na resignation letter ko. Yeah? Vigil by. Then, ano ang nangyari doon? Yung pala, pero alam ko na yun, na meron siyang mga, may pinapalsificate siyang mga dokumento. May ninanakaw siyang pera sa kumpanya. Yun nga lang, wala naman akong hawak na ebidensya nung time na yun. Nakikita ko lang yung, yung personal knowledge ko. Pero I was really young then, pero palaban. Yun na nga, nag-ready ako ng resignation ko. Babalik ko lang yung storya, no? Diba? Ano pa yung sinabi ko doon, Jana, kung naalala mo? So, nag-ready ako ng resignation, no? I'm about to, yung turn ko na ako mag-speak kasi you talk about magkano sales mo, ano target mo for the next quarter, diba ganun sa team building, yeah. Pero ano yun eh, convention, parang buong Pilipinas, lahat ng district na doon. Anong term doon? IDEL. Yeah? Lahat, Davao, Cebu, all over the world, nasa isang bonggang-bonggang place kami. So anyway, fast forward, okay, kinarma yun. Kung bakit ko sinasabi, kinarma yun. Kasi akala niya tatanggalin ako ng boss.
pogi pa naman ng boss na yon. Okay. Hinatid ako. Naka-Porsche siya. O, 'di ba, naalala niyo 'yun? Hinatid ako ng boss ko, naka-Porsche ang lolo mo. During that time, he was like, matanda siya sa akin, 28, siguro ako mga ilang taon lang ako nun. Basta, mas bata ako, 24, ganyan-ganyan. Anyway, akala nung kalaban ko, tatanggalin ako dahil kumbaga bago lang ako, siya pioneer na dun eh. Pero sabi ng boss ko, hindi ko makalimutan sa buhay ko yon. Sa lahat na nag-exam, wala pa ako nursing background nun eh. Wala akong medical background. So, lagi akong kulelat sa exam. Remember that story, like yung kulelat? Talagang kulelat. Kasi wala naman akong, ang hirap kabisaduhin ng mga pharmacology terms kapag wala kang background sa medical. So, lagi akong kulelat. Pero pinasa pa rin ako kasi yung sabi ng boss ko, I see potential in you. Even, kulelat ka sa mga exam, but I like your personality, yung communication skills, chuchuchuchung, ganyan. So sabi ng boss ko, I will, transfer you to another district kasi district ang tawag ng district 1, 2, 3, 4, nilipat ako. Oh, di ba ang ganda ng lola nyo? Ang haba ng hair. So ibig sabihin, nakita niyo yung potential ko. Nag-excel naman ako doon. But ganun pa man, so umalis din ako sa company na yun later on. So nalaman ko na lang nakulong siya. Buti nga, di ba? Kaya sinasabi ko karma. O, di ba? Inaaway niyo ako eh. Gumawa kayo ng kwento. Oh, inaway niya ako kasi nakalimutan ko na yung mga etos niya sa akin. Matigas ulo ko. Talaga naman matigas ang ulo ko. Kailan ba lumambot ang ulo ni Maharlika? Ano nakulong ang lola mo? Kaya taberna, makukulong ka din. Hindi man ako, baka ikulong ka sa Gimpierno, who knows? Kaya sa lahat ng mga ginagawa niyong kasamaan sa kapwa niyo, may balik yan. Una, mga maletagang, huwag kayo magnakaw. Dahil one day, susunod na baha kayo na ang lunod. O baka magurgur kayo, katulad ni Johnny Pimentel. Ayan, naka-robotics na. O, di ba? Na-jutol, na-aksidente, o pinarusahan ng langit. Who knows? Baka may sunod pa na parusa. Di ba? Gumagamit ang Diyos ng paraan para kayo ay lipulin. Right? Yes, barkadahan. Oo, nagte-training pa lang ako. I was very new and gorgeous, Di ba? Bagets na bagets. Siyempre, napaka-intimidated intimidating ng aking alindog. At I was like 99 pounds. Maybe 95. Di ba? Kasi intimidating talaga yung alindog ng lola ninyo nung panahon na yon. So, talagang hindi ko siya makalimutan. Kasi, sabi ko, kunyari ngayong gabi, bukas na yung namin, yung regional chumachucho or national meeting, whatever. I forgot the terminology. Gumawa ko ng resignation. Sabi ko, I'm ready to kill. Sabi, I'm ready to deal with this ulul na ito. Sabi ko, kasi hodang matanggal ako sa trabaho, dami-dami naman trabaho. At saka in fairness, sa akin talaga, young and beautiful, sabi ni Arakishan. Ako kasi hindi ako nahirapan makahanap ng trabaho nung bata ako. Talagang kaliwat kanan. Okay? Pag nag-apply ako, tanggap kagad talaga ako. Wala yung pababalikin ka or pababalikin ka o tatawagan ka, mag-antay ka, hindi ka tinawagan. Ako lahat, hindi naman sa pagmamayabang, halos nang ina-applyan ko ng trabaho, katanggap kagad ako ng bongga-baga. Maliban lang doon sa stewardess na in-applyan ko. Dahil punggok nung time na yon, di ba? Maliit pa rin naman tayo. Yun lang talaga. Pero the rest, lagi ang alindog ko na mamayag-bag. So anyway, so yun yung sinasabi ko na lahat ng bagay may karma yan. Okay, mabalik tayo dito sa batas, sa bill na isinusulong ni Senator Robin Bell. Napakaganda ng mga batas naman kasi pattern naman yan sa Amerika eh. Even ang freedom of speech. Diba? Kaso lang nababayaran ang mga prosecutors, nababayaran ang mga judges. Kaya din may mga judges na pinapatay in a good way and in a bad way. When I say a good way, ginugurgur sila kasi binaliktad nila yung batas. Nagpabayad sila. Meron naman ginugurgur in a bad way kasi sinunod nila yung batas kaya ginurgur sila. Dalawa lang naman yan eh. Yan yung malungkot sa Pilipinas. Na ang nagsasuffer lagi, yung mga maliliit na katulad natin, na wala naman tayong maleta, wala naman tayong pera galing sa kaban ng bayan.
Di ba? And now, hindi lang maliit ang nagsasuffer. Look at Pangulong Duterte. Look at Senator Bato. Right? And look at Lauren Ligarda. Ginawa ng kwento. So, ito yung sobrang, kung kaya nila sa mga senador, okay, gawin. Kaya nila gawin sa dating presidente sa panahon ng bangag, mga kababayan, kaya nila gawin lahat sa atin. Right? So, wala. As in, talagang, yes, Delia, ang judges dito takot din makasuhan pag kontra sa admin bangag, sabi ni Ron Roda. Exactly. Takot kasi mga judges na yan sa Supreme Court, kinakausap yan ng bangag ni Satanas. Binabayaran niya mga yan, pero dapat hindi sila matakot kasi matanda na kayo eh. Lumaban na kayo. At least nagurgur kayo, magurgurin man kayo, nagurgur kayo dahil may paninindigan kayo. It's the same thing now, 14 brave Marines. Ayan, di ba? Yung 4 na talawan. Maganda ang batas. May batas sa Pilipinas. The problem is, binabalik nila ang batas. Kaya I'm so happy na, Senator Robin Padilla, nung nabasa ko ito. Gusto ko lang i-share sa'yo na yung, I don't know, kung kaibigan mo yan si Taerna, yan dapat ang unang makinabang sa batas mo. Ako pa lang unang makinabang. Yeah? Kasi ako yung tinarantado niya. Ako yung ginawa niya ng kwento. Right? Yes, Giselle. Thank you palang, Gingging. Grabe talaga ang administrasyon na ito, sabi ni Barkadahan forever. Sadi Arellano, yes. O, kumusta ang lahat? Rebecca Ogata, my love, how are you? Okay, si Broca Barucho. Okay, grabe naman yan palangga. Broca Barucho. Thank you. Fabulous look daw ang Lola Maharlika. Hanilin Paran, thank you very much. Nakasulat po yan sa Torah, sabi ni Alejandro. Oh, biblical yan. Yeah, kaya ako talaga, sabi ni Jana, gaya-gaya naman ang pinasabatas ng Amerika. Look, pati Thanksgiving Day, gusto ng ating mamba. Exactly, kakausap lang natin yan. Well, kasi nasakop naman tayo, di ba? Oh, pwede nga na, sakupin na lang kayo eh. Mas maganda na nga na, sakupin lang tayo ng Amerika. Ako, I don't know kayo, pero sakupin na lang kayo kasi sakop naman na talaga kayo eh. Diba? Tingnan nyo yung presidente yung bangag. Pati Thanksgiving, gagayain. Walang originality. Kaya marami talagang nangingibang bayan. Ako, I will retire here in the States. O pwede na ako mag-retire sa Europe. Ang dami nating kaibigan doon. So Europe lang ako or Japan kasi may kaibigan ako. But Philippines, masarap mag-retire sa Pilipinas. Pero kung hindi magbabago ang Pilipinas, kung puro bendalo pa rin, mauubos lang pera mo. 'Di ba? Mauubos lang ang pera mo diyan pag may sakit ka, okay, pag ginipit ka ng kapitbahay mong politiko, mauubos lang. Kasi tulad niyan sa healthcare. Do you remember my story? May kaibigan ako na may 2 condominium diyan, no, sa Bonifacio nung unang sa ano pa lang yan, may condominium sa diyan, 2 pa. 2 unit. Nagkasakit. Ubos sa St. Luke's nagpa-confine, nagkasakit yung kanyang jowa. 2 condominium na benta, pinaghirapan dito sa Amerika. You know what? Dahil ang tagal sa St. Luke's, naubos yun. Lahat ng pinagbentahan, ayun ko, 10 million, 15 million ba yun? Naubos. Tapos, nung medyo nakaya-kaya na bumalik ng Amerika, ayun, libreng gamot kasi 65 plus na yun eh. You know, yung kanyang jowa. Pareho lang naman sila. So, yun yung mga ganon. So, masarap mag-retire sa Pilipinas kung healthy ka, wala kang sakit. Pero pag may sakit ka na, diba? Swerte mo na lang talaga na tumanda ka nang wala kang sakit. Kaya alagaan nyo yung health. Okay? Nung nasa probinsya ka, nagwawalis-walis ka doon, sa hapon, nagsusunog ka ng mga lamay ng saging. Alam mo ba, yun ang namimiss ko, yung amoy ng mga sunog ng mga dahon. Yan ang mga gusto kong gawin sa Pilipinas, magdamo-damo. Diba? Susunugin ko yung mga demonyo kong kapitbahay, yung mga ganyan. Susunugin mo yung mga bangag, yung mga ganyan, yung lahat ng kahayupan nila, ganyan. So anyway, seriously speaking, mga kababayan, lalo po malala ang Pinas, dumami na po yung mga rapist, sabi ni Hanili. Yun na nga eh. Ang dami na. Meron ako napanood na interview, Ilonggo eh. Shit, sorry, na-send ko yun. Hinuhuli siya, babae. Ang sabi ng babae, hinuhuli siya ng polis. Ang sagot niya, hindi ako pusher. User lang ako.
Sabi niya, ito kasing si Digna, ano, anong pangalan ng kapitbahay? Ito kasi si Petra, kunyari. Yun, doon kami tumitira, ganyan-ganyan. Ang pinaka nakakatuwa doon, nung panahon ni Duterte, hindi tumigil daw sila sa katira. I wish mahanap natin yung video na yun, mamaya hanapin ko. Naisip ko lang ngayon. Sabi ng police, tumitira ka ba? Ganyan-ganyan. Sabi niya, nung panahon ni Duterte, hindi kami tumitira, ganyan-ganyan. Pero nung panahon ni Bangag, job niya, binoto ko pa nga yan eh. Nung panahon ni Bangag, balik, di ba? Nakita nyo yun? Yung mga tao noon, na aminado sila, na gumagamit sila ng pulburon, pero nung panahon ni PRRD, meron talagang takot sila na tumigil o magbagong buhay. Pero sa panahon ni Bangag, wala talaga. Di ba? Harap-harapan talaga nag-aadik kasi adik mismo ang presidente mo. Sabi ni Bar Carahan, I miss Philippines but never ako uuwi kung ganyan pa ang mga lintik na nakaupo sa Palakanyang. Yeah, I mean, kasi unang-una, mag-usap lang tayo ng buhay-buhay. Uwi ka sa Pilipinas, ang tingin sa'yo ng kapitbahay mo at ng mga kamag-anak mo, may dala kang mali-maletang pera galing sa abroad. So lalapit sa'yo lahat. May sakit si Toto, si Nonoy, uy, birthday kasi ng anak ko, baka pwede mo naman akong pautangin dyan. Yung anak ko kasi mag-exam, matalino pa naman, tuition fee, baka pwede man kayo pautangan. Ay, wala kaming bigas. 'Di ba? Yun ang mentality sa atin. Kaya mahirap din mag-retire. Baka yung pension mo, ubos mo lang ipamigay. Buti sana kung marami kang pera. Right? Pero hindi rin kasi dapat ganun ang mundo. Alam nyo, sa ating mga palangga, hindi kasi dapat ganun tayo mag-isip na kung sino lang yung may pera sa pamilya o sa mga kapatid, yun lang yung lagi ang magbibigay. Right? Dapat lahat tayo nagsusumikap para lahat masaya. Di ba masarap may handaan, let's say magkakaibigan kayo or magkakamag-anak kayo na let's say Christmas. Okay? Let's say Christmas. Sa isang malaking bahay, lahat may dala. Lahat may regalo. Kahit ng isa nagluto ng biko, yung isa nagluto ng pansit, yung isa nagdala ng prutas, ng mga ganyan. Di ba? Sa atin kasi which is, nung nasa Amerika ako, nakita ko lahat na ang pangit ng ating culture minsan when it comes to that. Tapos, isa lang ang gagastos. Lahat naman kayo kakain, pwede ba? Share-share naman tayo. Yun yung mga ganon. Kasi lack of opportunities o bulok lang talaga ang sistema. Maintindihan mo yun talagang walang-wala. Pero kung araw-araw mo nang ginagawa o part na siya ng system mo, nakakaawa naman, ano ba? Nakakaawa naman yung buhay natin. But ganun pa man, hindi magbabago sa Pilipinas kapag, ang tawag dito, kapag ang mga utak ay katulad ni Taerna, katulad ni Satanas na mahilig gumawa ng mga fabricated crime and address. Alam mo, Anthony, alam mo yon ikaw, kakarmahin ka, sa totoo lang. Hindi pa ngayon. I don't know, hindi ko alam bakit nakarma ka na. Kasi sayang sayang yung pananampalataya mo na nanampalataya ka kay Satanas na gumawa ka ng peking address. 'Di ba? Laban sa akin. Yan yung may karma yan. Alam mo, kahit maganda ang buhay mo, kunyari, maganda ka, may pera ka, maganda buhay mo, may pera ka ngayon, ang pera lalabas at lalabas yan. Or ang mga circumstances sa buhay mo, lalo na sa personal mong buhay, sisingilin ka. May panahon ka pa para magbago. May panahon ka pa para humingi ng tawad kay Maharlika. Maharlika, I'm sorry, inutusan lang ako ni Satanas na mag-fabricate ng address. May alam naman ng taong bayan kahit mga kapatid mo sa pananampalataya, alam naman na gumawa ka ng peking address kay Maharlika. Kaya naisa katuparan ninyo yung warrant of arrest sa akin. You know? May balik yan. Huwag kayong magpakasarap ngayon. Kasi may balik yan sa likod ng tabing. Di ba? Sa likod ng tabing. Sabi ni Cornelio, this system is built on the principle that all authority, honor, and glory belong only to God, never to any human being. It is designed to eliminate the flaws of conventional system, sabi ni Cornelio. Correct. Kaya i-wipe out din lahat ng mga makasalanan at mga maletagang. Sabi naman ni Aris, okay, Aris Rob Diamond, okay? Same, dito ako sa Canada mag-retire. Saan ka sa Canada palangga? Magkita tayo dyan. Mag-retire, maganda lang sa Pilipinas, madami kang pera at walang sakit. Pag may edad, walang mapasukang work.
dito sa Canada kahit may edad pwede kang mag-part-time job as libangan para hindi ma-bored. Totoo 'yun. Sa Pilipinas, 'pag matanda ka na, dahil bulok ang sistema ng ating mga lola, uugod-ugod na, nangangahoy, nangunguha ng mga talbos, ng kangkong, kung ano-ano pa, namumulot ng basura para mabuhay. Pero sa bansa kung nasaan tayo 'no, Canada, Amerika, Europa, inaalagaan nila yung mga matatanda nila. Kasi nasa batas yun, eh. Sa atin ano, bigyan kayong 500 a month, 'di ba? Kasi 'pag matanda ka na, ibig sabihin nag-contribute ka sa lipunan. So it's time for you to retire. Kaya nga the word retirement, 'di ba? Retire ka na, bigyan ka naman ng magandang maayos na pagtrato ng lipunan. Eh wala, sa atin tignan mo, si lolo, si lola, nagapinangahoy, 'di ba? Si lolo, si lola, namumulot ng basura, nasa kalye nakatira. Dito sa Amerika, ang mga nasa ano lang talaga, yung mga homeless lang talaga, eh yung mga polboronic. Alright, polboronic. Pero yung mga matatanda, alaga, kahit papaano, meron talagang, may, meron silang kinalalagyan na kabutihan. Ako, bala ko magpalit ng citizenship. Wala na kasi akong pamilya sa Pinas, sabi ni Rebecca. Ay, hindi ka pa nag-judge. Mag-Japanese citizen ka na palangga. Dali. Okay, naku, napaka-powerful ng ng Japanese citizen. Totoo ba 'yon ang mga sindikato hawak nila si Satanas? Sabi ni Giselle. Well, si Satanas mismo ang sindikato. Si Satanas ang may hawak sa sindikato palangga. Iba 'yun. Siya ang sindikato. Kaya tignan mo, tingnan mo si Kapunan, nakita niyo? Nagkasama, asan na ba 'yon? Okay, pinost natin 'yon. Was it? Kay Spoke Sari Roque yata. So, lahat yan, kaya nga sabi ko sa inyo, yung impeachment na yan, kinancel ngayon dahil baha, no? Ay, nako. Yung impeachment na yan, mga kababayan, luto na yan. O, tingnan natin. O, ayan, no? Sabi nga ni Spoke Sari Roque dyan, eh. Teka, ano sabi ni Spoke Sari Roque? Here we go. Here we go. Dan, 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 dan. O, nakita niyo? Ano sabi kailan ba nagkamali ang puting ahas? Ha? Kailan ba nagkamali ang puting ahas? Okay, tingnan natin 'to. I-edit ko 'to, ba't malaki yung N? Okay, niluto na ni Satanas ang maleta impeachment. Sabi ni Harry, obvious na obvious. Kita niyo? Yan, yung mga nagpo-prosecute kay Inday Sara. Nakita mo yung demonyo na li Satanas at ang kampon nakapuna. 'Di ba? Kaya sila malakas ang loob. Okay? Kasi may nag-post siya, sabi ni Rowena Abad, tama nga sinabi ni Maharlika Boljacan, planchado na ang impeachment according sa puting ahas ng Malacanang. Shout out sa iyo palangga, Rowena Abad. I love you for that. Nakita nyo? So kaya wala na talaga. Okay? Wala na talagang mangyayari. Kaya dapat nga sabi ko sa inyo, talagang may kalalagyan na dapat ang mga bangag. Grabe, 42 minutes sa kagad yung daldal ko. Dito sa 67 ang retirement age na, after that may pension na, enjoy na lang ang life. May super annuation ang lahat ng workers, kaya happy sila, no need to work, mag-holiday. Totoo, katabi mga nasa Austria. Sa Austria, ang ganda ng kanilang mga benepisyo dyan. Sa Europa, di ba, nag-enjoy, shoutout sa mga palangga sa Austria. Sarap ng buhay, maya-maya, nasa park sila. Hindi problema yung pagkain. Di ba? Yun yung maganda sa Pilipinas. Matanda na, Diyos ko po, manghulam ng bugas, kay impo, kay ganito, ganyan. It's so sad. Kaya sabi ko nga sa inyo, enough for that proud to be Filipino. Hindi nakaka-proud ang Pilipinas sa panahon ni Bangag. Hindi nakaka-proud. Alright? Inutil kasi ang nakaupo sa Malacanang. Walang malasakit sa kapakanan ng ordinaryong Pilipino, sabi ni Nel Gacol. Okay? Yan. Paldo yung taer na, sabi ni Eileen. Sa Australia ka? Uy, barkadahan. Nga, hindi tayo nakita sa Australia, no? Mother Nature na mismo ang nagbubulgar sa korupsyon ng mga bangag at buhaya. Kabi-kabila ang baha, pagguho ng lupa. Sila masarap ang tulog, hayahay ang buhay.
Yes, sabi ni Andel Castillo, samantalang kayo ngayon, baka nakikinig kayo, nandiyan po kayo sa evacuation center. Na nagtsatsaga kung sino magbibigay ng hot meals, ng lugaw, kasi hindi ka makasaing dyan ng tinapay. Di ba? Alam mo, pag binaha ka, kasi naranasan ko naman binaha, no? Ay, bagyo pala, no, sa probinsya kami, yung Bagyo Undang. Remember that? Bagyo Undang, 1985 ba yon? Anyway, syempre, bagyo, ang lakas. May mga nagbibigay ng something ba nun? Hot meals or something? Parang wala. Parang walang gobyerno nung panahon na yon. Parang kanya-kanyang saging, di ba? Pag nakakain ka ng saging, ang sarap-sarap kasi nagutom ka sa bagyo di ba? Kaya kayo dyan, mabigyan lang kayo ng lugaw, masaya na kayo at magpapasalamat kayo sa optics ng mga bangag. Right? Buti sana yung katulad ni Manong Chavit Singson na ang kanyang lugaw ay laging nakaabang. Si Satanas, laging nakaabang ang kanyang bukbuking bugas. At pera ng bayan yon. Di ba? Pera ng bayan. Sa Pinas, ang retirado ay lubog po sa utang. Isa na po ako, sabi ni Alejandro, Bandalan Kaluoy, man si Palanga. Oh my God. Kaya saan ka pa Palanga? Kaya minsan, kaya kayo, pag nasa Maynila kayo, kung may mga probinsya kayo, bumalik na kayo doon. Kahit magtira lang kayo sa simpleng bahay, ang importante, fresh yung kinakain ninyo, makatanim kayo ng mga kamote, gulay, di ba? Kasi masarap pa rin ang natural food or organic. Yun lang yung edge. Kung may mga konti-konti kayong lupa, okay na yun. Wala kang choice Pilipino ka Baboy yung namumuno sa'yo. Magnanakaw. So, anong choice mo? Mamuhay na lang kung anong meron ka. Right? Nel? So, ganyan. Kaya nga, we talk about, yung ating mga palangga, ating mga kababayan. Sobrang kawawa. Pag may sakit ka, yung mga matatanda, alam mo ba yung mga matatanda na mga nakakakita mo dyan sa media? Pag may sakit yan, mga yan, puro na lang ano ba yun? Sa ilong, yung tambal-tambal, yung mga organic, let's say oregano, pag sumakit yung ngipin mo, magpupukpok ka lang ng mga oregano o lapunaya, lalagay mo sa namaga mong ngipin ba yun or something, di ba? Nalala nyo yun? Kasi ginawa ko rin yun Pag may ubo, oregano, which is effective, di ba? Takot na yung mga matatanda natin na pumunta sa ospital kasi wala silang pera. Tampol. Yan, Rabs. Thank you, Palangga. Tampol. Tampol bala? Tampol-tampol. Tapal-tapal. Okay? So, yan lang ang kayang gawin ng mga matatanda, di ba? Or efficacent oil, o magmasamasahe ka lang muna, o makukuha kasi efficacent oil, kahit paano affordable, lana, mga ganyan, o mga quack doctors, lapunaya para sa sugat, madam. Oo, gani. Di ba, lapunaya, pwede rin yun sa kasi naalala ko, sa sugat ba yun? Parang naalala ko may nilalagay dito pag may botcho. Ano nga yun yung pag may ka dito? Yung namaga yung leg mo nung bata tayo. Anong tawag doon sa sakit na yun? Na nilalagyan ng oregano? Anong tawag doon talaga? Kapag namaga yung leeg mo. I forgot ko anong term na na doon. Tapal-tapal po, sabi ni Alejandro. Habal-habal lang. Yeah, tambal, pantapal. Yeah, yun naman ang pwedeng gawin ng beke. Ayan, pag may beke ka, di ba? Ang lalagay ka ng oregano. Oh, yan lang. Beke, para si Bangag. Parang si Sandra, beke, mumps. Yes, thank you. Di ba? Okay, ito mga bala-palangga ko, ang tatalino, ang bibilis mag-isip. Sabi ni Bless. Yes. Beke, pero rin bake. Pinas ang magiging Ukraine sa Southeast Asia. Well, Bayook, yun kasi ang miniisip kong term. Yeah, Ilonggo kasi yung nasa mind ko Kasi first language ko actually Ilonggo Sinon, ang ginapanumdum ko Bayook. 'Di ba? Ilonggo yung mind setting ko. Then ito-translate from Ilonggo, ito-translate ko sa Tagalog, then i-English natin. Huli na yung English. Right? Yeah, Bayook gali. 'Di ba? Anong ginatampol sa Bayook Palangga? Oregano? Nalala ko ng bata ako, ako ng oregano Anyway, tuba. Okay? Tuba, masarap yan tuba. May bayo, may balok. May balok naman na tuba. Yan ang masarap. Bayook, lagyan ng anyel. Oh my God! Ang mga kababayan ko nandito. Lagyan na anyel na blue. Panglunas. So nga, no? Yung mga gamot sa atin ng bata.
scientific explanation, di ba? Oh my God. Mhm. Tuba-tuba. Ang tuba-tuba is dahon, right? Yeah, yung color blue, sabi ni dapat si ano, si Taerna lagyan natin ng ano, tuba-tuba. Baka sakaling gumaling, di ba? Lagyan siya ng anyel. Ang anyel, di ba, pangkulay ng damit? May anyel pa sa aton. Grabe, long time ago. Siguro 40 years ago ko na hindi narinig yan. Okay? Oo, gamit yun. Alam ko pang ano yun eh, pangkulay yun sa damit eh. Sa aming Katagalugan, tina. Ayun, tina o blue sa sugat dahon ng bayabas. Sabi ni, mas gusto kong pag-usapan itong mga nakaraan natin. Siling ni, akala ko tuba na iniinom. Tuba-tuba pala. Di ba? Yes. Di pag nanganganak ka, yung kipay mo, di ba, ano mo sa mainit? Ginagawa niyo ba yan? Sino sa inyo dyan, taas ng kamay, pag nanganganak ka para mabilis yung sugat mo, pero effective talaga yung guava. Mapapakulo ka ng tubig, maraming tawag siya, dahon ng bayabas, tapos papainitan mo, magsusukob ka, yung kipay mo, ilalagay mo doon para mainitan. Ginawa niyo ba yun? Ano totoo yun? Kasi ginawa ko yun eh. Pati ba may sugat ka? Ginawa siya nakagawa nun, na bagong panganak. Nag-harvest ng mga dahon ng bayabas, tapos pakuluan. Tapos, sabi ko sa inyo eh, organic ako eh. Tapos mag-aano ka ng kumot na ganyan, tapos papawisan ka. Totoo yun. Mabilis gumaling yung kipay mo doon kasi kung tinahi yung kipay labo mo, nanganak ka, di ba? Mabilis, mas effective. Yeah, kahit sa anong sugat yung dahon ng bayabas. Yeah, hot seats bath, promote after healing. Yes, actually, nasa medical din yan, di ba, palangga? So, yan ang pero ang mga sinauna kasi nakakatuwa eh. Langgas. Panglanggas din sa mga bagong tuli, di ba? Tama ba? Panlanggas din ang bayabas sa mga bagong tuli. Sabi ni Terry Ton, Miss Marlica, taga-LA din ako. Tagal na ako silent follower mo. Wala bang organization na mag-organize? Imbitahin si VP Sara. Please let me know. Parang ang US yata parang hindi, I don't think. Okay? Para pag may plano, sige palangga. Terry Ton Macbon. I-message mo nga ako palangga sa Facebook ko. At mag-usap tayo. Taga-LA ka lang pala at nang makapagkape man lang tayo. Alright? Yes, antiseptic ang talbos ng bayabas. Totoo yun. Kaya may mga guava na mga medicine na ngayon eh. Alam ninyo, maswerte din talaga kayo pag nasa probinsya kayo. Kasi, akala ninyo yung mga hindi nyo pinapansin, yung mga dahon ng bayabas, yung mga herbs, ang mamahal niyan dito. Tsaka pwede nyo gawing tsayan. Naiinom yan, yung dahon ng bayabas. Iniinom yan ng mga Latino. Even yung hibiscus. Ano ang hibiscus sa Tagalog? What is hibiscus in Tagalog? Help me. Hibiscus, iniinom din yon. At masarap. Alam niyo ba yon yung dinadry yung dahon? Tapos, sino nakakaalam nun? Sino nakakaalam na ang hibiscus ay iniinom? Gumamela. Yeah. Gumamela. Sino nakakaalam nun? Ang gawin nyo sa gumamela, patuyuin nyo yung dahon. Okay? Patuyuin nyo yung dahon sa init. Pag natuyo na, lalagyan nyo ng cinnamon. Okay? Papakuluin mo na ganun, pakakatasin yung tubig. Ay, yung tubig. Basta magkulay siya. Lagain mo, parang nag-ano ka ng bayabas. You know? Lagain mo ng lagain kapag lagyan mo ng cinnamon o lagyan mo ng sugar kung gusto mo. Ako kasi pag uminom ako, ayoko ng sugar, yung anak ko may sugar. So, gawin mo, pag nakagawa ka na ng juice, okay, gagawing tea. Yung iba, hindi alam yan eh. So, hindi ko yan alam, no, bata ako, dito ko lang yan nalaman. Pwede mong juice yan or tea, whatever, papalamig mo sa rep, lalagyan mo ng yelo. Ang sarap. Sabi ni Soro, Pinoy henyo ba ito? Mag Pinoy henyo na nga lang ako. Yes, it's business iniinom. Pero sa mga probinsya, hindi yan na-educate yung ating mga kababayan.
Kasi dati ang gumamela nilalagay ko lang yan sa tenga ko, right? Nilalagay natin sa tenga. Hindi, pero effective, masarap din ang ibig sabihin lahat ng resources na meron tayo, inumin natin. Ano ba mga iniinom na hindi natin alam? Ang dahon ng star apple ba iniinom 'yun? Hindi ko alam. Star apple or pito-pito. Pito-pito, 'di ba? Yung mga pito-pito ni Ernie Baron. Alright? Yeah, okay. Ano pa ba yung mga kasi na-amaze ako dito sa Amerika, ha? Sabi ko nga, iniinom pala yang hibiscus na yan. Pinaglalaruan ko lang naman yan nung bata ako. Wala akong idea until na, napunta ako dito na iniinom pala. Ang dami mga iniinom, mga ano dito eh. Maya mo, pag naisip ko kung ano pa yung mga pantapal daw sa pigsa yung gamamela. O, sino ngayon nakakaalam lang na iniinom yung gamamela na yan? Yung flower ha, not pala dahon. Diba? I stand corrected, not dahon. Flowers. I'll show you something. Meron yata ako ininom kanina dito. Naubos na. Okay, wala na eh. Alright? Alam mo naman sa Bolivia, maraming gumamela. Laro nga yung dahon ng gumamela. Guyabano rin. Ano pa? Tanglad. Yeah, ako tanglad favorite ko. Lagi ako may tanglad sa buhay ko. Tea, sa chicken, kahit sa baka nilalagay ko yung tanglad. That's my favorite herbs sa buong buhay ko. Yeah. Did I say kanina? Dahon? Bulaklak yung ibig ko sabihin, hindi dahon na. Bulaklak. Simula ngayon may mga gumamela, magpatuyo na kayo ng gumamela at gawin ninyong tsaa or juice. Okay. Bumibili nga po kami ng hibiscus tea, kulay parang red wine, masarap. Oo, parang red wine, ang sarap. Banaba! Yeah. Ikaw ang tanglad ng buhay ko, Miss Marlica. Sabi ni Nel, talaga ba? Dulaw, ang mahal niyan. What is dulaw in English? Pinoyhin nyo tayo. Dulaw is yung dulaw. Siya nakakaalam ng dulaw. Wala nakasagot sa dulaw? Yung dilaw na luya. Turmeric. Pinoyhin nyo talaga tayo. Dahon sa mansinitas, atsuete, pwede pa bang inom? Tingnan mo yung atsuete. Dati pinang lipstick ko lang yan. Siya nakaranas dito na yung atsuete nili-lipstick. Nang bata tayo, daming atsuete. Aha. Tapos nili-lipstick lang natin ng bata tayo, no? Sambong. Ano yung dahon? Nakalimutan ko na kung ano yung dahon ng sambong. Maganda sa kidney ang hibiscus, sabi ni Melvin. How are you, Palangga? You're here. Take along with cloves. Yan ang cloves. Pag may sakit ako, iniinom ko yan. Black raisin, cinnamon, and star anise. Pero star anise, ayoko talaga ng amoy niya. Sa totoo lang, pakulo ko din yan. Inom everyday, one shot everyday. Ang turmeric, kaya kong inumin. Parang star anise, parang hindi ko kaya. Ayoko ng amoy niyan. Pag nasa biko, ayoko ng biko na may star anise. Right? Tama ako, sabi ni Angel. Yan, malunggay. Alam mo, ang daming yaman talaga ang Pilipinas. Ang daming yaman na dapat itutulungan kayo ng gobyerno, yung mga malunggay na yan. Dapat magtanim kayo ng magtanim kasi ang mahal niyan dito sa Amerika. 'Di ba? Malunggay tea, papakuluin mo yung ida-dried niyo yung tea yung dahon ng malunggay. Right? Ang dami. Ang problema lang kasi natin, ang dami nating natural resources. Ang problem, walang help ang government. Kasi ninanakaw ng mga tarantado. Imbes na bigyan ng mga livelihood programs ang ating mga palangga, wala. 'Di ba? Sambong ay sage. Ayoko dito sage ba ang sambong sa English? Thank you for that, Nanette. Okay, sambong. Parang ayoko rin ng amoy ng sage. Yung anak ko gumagamit nun. Okay, ate, di ayaw mo beef pares. Hindi, kumakain ako ng beef pares. May star anise ba yun? Ang sarap ng beef pares, ha? Meron ba yun? Baka hindi ko lang nalasahan. Hindi ko naman nalasahan yung anise nun. Of course, garlic. Ayan, nag-Ernie Baron na si Marlica ngayon. Masarap sa estopado ang star anise. Banaba at oregano. Ayan na, mag-herbal na tayo. Dahon ng alugbati. Ay, favorite ko yan sa munggo. Favorite ko yan, Niel.
Wag niya, ano, wala niyan dito malunggay, mahal yan dito. Si William, oh, Eustace, nahuli ka. Anyway, mga kababayan, thank you for being here at sana darating ang panahon na singilin na si Taerna sa kanyang fabricated address laban sa akin. At no, bago siya singilin, si Satanas muna. Kasi mas ano yun, demonyo eh. Ano na yan, Taerna, sige, cool ka lang dyan. Dapat ang singilin ng demonyo muna, ang amo mo na si Bangag at si Satanas na nag-utos para mag-fabricate ng address laban sa akin. Alright, so I'll see you again later. I hope nagustuhan niyo ang ating outfit today at ang ating hair. Nakatatlong hair tayo sa